Okay guys, tayo ay mag-withdraw dahil magpapalaundry tayo. Mag-withdraw tayo ng pang dryer and pang kape. Withdraw. Buti na lang guys at remote yung job natin, kaya tayo ay sumasahod kahit papano, kahit wala tayong trabaho dito sa New Zealand. Ay nadala natin ang ating trabaho. Papapalitan nga pala natin to kasi kailangan natin ng tigta $2 para dun sa laundry. Nahulugan kasi ng coin yun guys. Di timer siya. Parang yung mga bidyuhan. So papapalit lang tayo. Hi sir, can you change it to points? I just need $2 for the laundry. Sorry. Alright, thank you very much sir. Okay, so napalitan na natin guys. Tropa natin yung Indian dito eh. Okay, punta na tayo sa sasakyan. Okay guys, so nakapag-withdraw na tayo at nakapagpapalit na tayo kay tropang Indian para sa coins ng ating pagpapadryer. Ngayon naman ay pupunta tayo sa recyclable. Magtatapon tayo ng mga bote, karton, at kung ano-ano pa. Dito kasi guys, idinadump yung mga ganyang recyclable sa lugar kung saan mo ilalagay yung mga recyclable. Kasi bawal siya ihalo sa mga basura. And ito nga pala guys, ay isa sa mga huling vlog na natin dito sa New Zealand ito guys. Kasi today is August 1st and we're going home. Yeah. We're going back to the Philippines ngayong September. Woohoo! So, si Mrs. ay excited, ako ay hindi. Because I'm gonna see my family. Yeah. But we're gonna go back naman. Pero ako kasi, yung family ko is talagang nandito na. Nandun yung anak ko tsaka yung kapatid ko sa Pinas. Pero tagal ko na kasing hindi nakakasama yung ate ko and yung mama ko. Kaya, at saka napakaganda kasi dito sa New Zealand eh. Kung akong tatanungin, ayoko na talagang umuwi. Pero, syempre, hindi lahat ng bagay ay makukuha natin agad-agad. So, kailangan natin umuwi ng Pilipinas. Pansamantala. Dahil may ayusin lang tayo. yes, gagawin namin ang lahat para makabalik dito, syempre. Pero kung ano man ang ibigay ni Lord ay syempre tatanggapin natin ng buong puso yan. Kung para sa atin ang New Zealand ay para sa atin, no? Yeah. Kung hindi ay syempre magsisikap na lang tayo sa Pilipinas. Pero anytime naman pwede tayong bumalik dito ng bakasyon kung gusto namin, kung may pera, walang problema. Pero syempre dapat hindi rin busy sa Pilipinas. So eksaktong 4 weeks na lang bago kami umuwi. And isa na to sa mga huling vlog natin dito sa Pilipinas. Ito sa New Zealand pala, sorry. Isa ito sa mga mamimiss ko eh, yung pagtatapon ng recyclable, pagpupunta sa laundromat para magpa-dryer, and pagwo-walking dito sa lugar na to, yung pag-withdraw para kunin yung sahod ko, para may pangkape kami ni Mrs. and pang-abot ko kay Mama. Ganyan mga simpleng bagay ang mamimiss ko dito. And syempre yung ambience kasi sa totoo lang guys, napakaganda kasi dito kumpara sa Pilipinas, napaka maliwalas, walang pollution guys eh. So napakasarap talaga dito. Ay, nandito na nga pala tayo sa Resource Recovery Center. Dito nire-recycling yung mga recyclable items. Yan, hinarap ko na yung camera dyan para makita ninyo yung mga tropa natin. So yan guys, kita niyo yung harap. Yan, mga lata, mga ganyan. So bababa na kami. Okay, tapos na. Paying alcohol. Whoop! Punta na tayo sa laundry. So magpapa-dryer na kami guys. Ito rin isa kong mamimiss, yung pagmamaneho. Although nagmamaneho kami ako pala sa Pilipinas. Iba yung right hand drive eh. Yeah. At saka Mamimiss mo yung speed. Namimiss ko rin yung speed kasi sobrang bilis magmaneho dito. Walang traffic. Although medyo delikado yung roads dito kasi masikip pero walang lubak, walang traffic. Balik namin sa Pilipinas, mula airport pa lang, naku po, ramdam mo na ang traffic. Ramdam mo na ang Pilipinas. So yan guys, kita nyo yung view na yan. Yung dagat na nasa baba.
Mamimiss natin yan guys. Sobrang ganda ng dagat dito sa New Zealand. Napakaaliwalas. Ito sa kanan is yung hospital. Mamimiss ko rin yan. Diyan tayo nagpapa-check up. Required kasi magpa-check up dito every 3 months. Mababait naman ang tao dito guys. Yun din, mamimiss din natin yan. Yung mababait na tao. Mga simpleng bagay pero worth it balikan. Yan, dito rin kami nagwa-walking ni Mrs. Mamimiss namin to. Mamimiss namin yung klima. Kasi walang winter sa Pilipinas, di ba? Walang spring. So lahat yan mamimiss natin guys. Yung off shop, mamimiss natin yung off shop. Sa kaliwa. Yung mga ukay guys, dyan yan dinodonate sa off shop. Hindi binibenta ang mga ukay dito. Dinodonate lang. Tapos yung off shop ang magbebenta para sa charity. So, ito na yung laundromat. Dito tayo magpapa-dryer. The little laundromat. Let's go! Puno pa. Pumuna tayo. So yan guys, sinihantay natin na matapos yung nakasalang doon. Pag natapos yung nakasalang doon, pwede na tayo magsalang. And dahil medyo matagal yan, pag naisalang na namin ay magko-coffee muna kami. Meron din kasing coffee shop dito katabi niyan guys. Beach House Cafe. So guys, minsan masakit nga pala sa kamay ito kasi pagkagaling doon, meron siyang static. Masakit sa kamay para ka na kuryente. So pagkatapos namin kunin yung mga na-dryer, titignan kung may basa, uulitin ulit ng ilang minuto. And yung mga tuyo naman ay ako magbabaliktad, si Mrs. ang magtitiklop. Ganyan ang buhay namin dito sa abroad, nakikipagsapalaran kami. Okay. Para sa ekonomiya to guys. Hanapin mo yung kabiyak ng medyas ko. Ikaw ang kabiyak ko, babe. Oo, alam ko. Nakakangalay ah. Talaga nakikipagsapalaran ka, di ba? Nakakangalay dito sa abroad. Kaya kayo mag-aral kayo maigi guys. Para makapag-abroad din kayo, mapagsapalaran din kayo gaya namin. Joke lang, di kami tatrabaho dito ha. Babakasyon lang kami guys. Pero swerte namin kasi remote yung trabaho ko and si Mrs. may sideline na remote job din. Kaya nakaka-survive kami dito. Hindi namin masyadong iniistorbo ang aking nanay. Doon kami sa kanila nakatira kasi syempre kung pinumbuan kami dito tapos mangungupaan kami, mahal kaya na upa dito guys. Dalawa kasi klase dito guys. Merong apartment, yung isang buong bahay sa inyo. Pwede rin naman yung flat which is yung isang bahay pero may kahati kayo, may kasama kayo sa isang bahay. Yung isang kwarto doon sa inyo pero share kayo ng bathroom, ng kitchen, ng gano'n. Parang 250 per person din per week ha. Ayun yung flat. Per week, mga 250 or 250 to 300. Nasa 10,000
10,000 pesos. ang flat dito per week. Per week yan guys. Dito kasi hindi uso yung per month. Per week ang bayad dito. Yung $300 dollars na New Zealand dollars, pag kinonvert mo yun is 10,000 pesos ganyan guys. So hindi ako nagkakamali. Do the math na lang. No? Depende kasi yung kapalitan eh. Imagine mo, weekly, ganon. That's Pero kung ano, kung 300. yung apartment, yung isang buong bahay sa inyo, Mas lalo. mahal yun. Depende rin kasi yung guys sa lugar, lalo na dun sa mga sentro katulad ng Wellington, ng Auckland, doon mahal talaga ang mga ano doon, mga apartment kasi maraming tao doon and maraming kailangan ng bahay. So medyo mataas ang cost of living dito guys. Kung i-convert mo sa pesos, Yung coffee dito, $10 na eh. $10 ang coffee. Parang So kung Starbucks, pero local coffee lang yun hindi naman kasi dito uso Starbucks guys. Kahit saan meron sila mga local coffee shop. Pero may Starbucks naman dito. May mga Starbucks pero nasa mall, gano'n. Tapos yung Starbucks dito ang medyo cheaper. Kesa Kasi hindi sikat dito ang Starbucks guys. sa... Hindi masyadong sikat ang Starbucks dito. Tama nga yung sinabi ni Zian Gasa, no? Sabi ni Zian Gasa, dito lang daw sa Pilipinas pinagkakaguluhan yung Starbucks na Oo, yun. dito hindi. Maliban kung Sunday, mga Pinoy, yun. Dito hindi kasi maraming local coffee shop dito guys. And tinatangkilik talaga nila yung mga local coffee shop dito. And masasarap naman yung mga local coffee shop katulad ng kanina. Yan, yung katabi, yung Beach House Cafe. Masarap. Kung i-convert mo sa Pilipinas yung presyo, medyo mahal, syempre. Pero dito kasi ganun talaga yung presyuhan. Kaya dapat talaga masipag ka dito kasi mataas ang cost of living. And today is Friday nga pala guys. Every Friday kasi sa amin, fish and chips ang dinner namin. Pag sinabing fish and chips, yung french fries na merong yung mga buttered fish, ganon. Yung para siyang isda na may breading, ganon. Favorite ni Mrs. yun. Pero ako kasi ayoko ng fish eh. Gusto ko yung nuggets. So, nuggets and chips sa akin. Okay guys, tapos na tayo magpa-dryer and oras na para umuwi. Uy, di pa nga natin alam eh kung sino mang sa atin. Well, di ba magbubunot muna? Ay nako, hindi nimot na. Hindi ganyan. Sige. Bunot. Oh my God. Saka mo ano. Oh. Buwisit talaga tong angel na to. Pasali pa eh. Ay, salamat. Thank you, anak. Thank you. Not good. This game is not good. Ito nga ako, di ba? Ganun lang ma. So ikaw, si Mamsi ako. Okay. Oh, gumalaw na. Walang gumalaw. Grabe ka naman. Yung bibig mo na galaw eh. Ay! Oh my God! Oh my God! Angel! Ay! You touch it! You touch it! Ay! Alam mo, ayaw kitang kalaro. Ito Battle of the Brainless to Panalo na. Sino manalo? Nanay mo. Wala ka pala eh. Ano na, Mamsi? Ay, wala na yan. Babagsak yan. Manahimik ka. Wala na. 4 na lang ang ano mo eh. I have no move. You win. Because I don't have a move. Nanalo pa si Ron.